Amen! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Welcome po sa ating pong araw-araw na pagpapalang programa ng Jesus Christ Saves Global Outreach na inahatid po sa inyong lahat, sa ating bansa at sa kapulungan na inaabot sa buong mundo. At nais ko po muna tayo po ay manalangin para sa basbas ng Diyos natin na ating pag-aralan ngayon. Panginoon, kami po aming Ama sa Langit ay nagpapabasbas sa iyo sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu upang habang kami po ay nakikinig, Panginoon, kami po ay hindi lang matututo kundi lalago. At kami po, Panginoon, ay tatatag, lalalim sa aming pananampalataya at kami, Panginoon, ay mamumunga sa kapanahunan. Salamat po, basbasan mo kaming lahat. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Ang ating pag-aaral ngayon na binigay sa atin dito ng Panginoon ay nasa aklat po ng pangalawang Timoteo chapter 2 verse 5. At ang salin po dito sa mabuting balita, Biblia, ang isang manlalaro ay hindi maaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Makikita po natin dito mga kapatid, mga kababayan, yan, at mga kapamilya, na sinasabi dito ng Panginoon, tayo rin po ay hinalintulad ng Diyos sa mga atleta o yung mahilig po sa mga sports bilang manlalaro. May sinabi siya dito na hindi mananalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin. So, kung hindi susunod sa mga rules and regulation. Alam niyo po, kung paano ito pinaliwanag ni Pablo sa kanyang batang-batang disipulo na si Timoteo, inabot niya ang kalalagayan, kaisipan ng mga young at heart ba? Or young at this generation or in their generation. Na kung saan ay kasama sa buhay natin ang mga sports. Napaka-practical po ng Diyos. Ano po? Kasi tinuturo niya dito yung paano magdisiplina sa sarili. If you remember, sabi niya, tatlong bagay dapat sa mga kaugalian ng Kristiyano. Isa siyang sundalo ni Kristo, dinidisiplina ang sarili, hindi nakikipag-intanggil sa mga bagay na wala sa serbisyo. Tapos sabi niya, kayo din ay katulad ng isang mga magsasaka na kung saan gigising sa kaaga-agang umaga para na tignan ang kanyang mga pananim. So it's about discipline. Ganon din po sa sports. Alam naman po natin yan, walang nagcha-champion at walang nagiging MVP kung hindi nagdidisiplina sa sarili. So kasi ang disiplina po is a part of training. Kaya ang title po nito ay pinamagatan ko pong paano magiging MVP kay Lord. Ayan. Sa mundo, ang MVP is most valuable player. Pinakamahalaga. And of course, pag tinignan po natin yan sa anumang arena ng mga sports, from tinatawag na umpisa siyang manlalaro, tapos pag naglalaro na siya po ay magiging most improved player. Sabi, nag-grow. At sa kanyang growing up, siya naman po ay lalong nahahasa, kaya siya po ay nagiging MVP. Ang maganda dito, sa Biblia kasi, hindi lang isa ang nag-MVP. Lahat po ng mananampalataya. Kasi may sinabi rin dito ng ang Panginoon sa 1 Corinthians chapter 9 verse 23 to 24. 23 to 27 rather. Sabi niya, katulad din kayo ng mga atletang mananakbo. Di ba? Kaya nga merong salitang run in such a way. Sa mundo, sabi niya, isa lang nagcha-champion eh. Di ba? So, pero sabi rito ng Panginoon, lahat tayo pwedeng mag-champion. So, hindi importante sa Diyos kung ikaw nauna na huli. Importante tumakbo ka lang. Importante ikaw ay sumunod lang sa mga alituntunin. Okay? Kung saan, kahit ikaw man ang huli, hanggang tinapos mo ang calling mo, pagkatawag sa iyo ng Diyos, ang kaligtasan binigay sa iyo ng Panginoon, o ang mga salita na tinanggap mo sa Kanya, na kung saan ay lumalago ka, yun din po ay mapupunta sa tinatawag na pagtatagumpay o tinatawag na finish line to become a champion. Kaya nga sa Biblia, ang dami sinabi na Lord, kayo ay higit pa sa mananagumpay. You are more than a conqueror, di ba? Higit ka pa sa mananagumpay, higit ka pa sa champion. Kasi nga, ang ating pamumuhay na mayroong pananampalataya sa ating Kristo, okay? From tinatawag na mga literal na pagpapaliwanag na kung saan ay ikaw sports, manlalaro ka o may laga sa sports, sa spiritual din pala ganun. No? At ang kinukuha rito, yung prinsipyo na tinatawag na pagdidisiplina para maging most valuable player para
kay Lord. At alam naman natin pag ina-award yan, di ba? Grabe pagsisikap yan mula pa lang sa pag-umpisa ng mga opening pa lang ng mga game. Whatever the sports, kasi maraming binabanggit dito na kung saan ay maraming larangan ng paglalaro. No? Sa mundo ngayon, meron pa, kailan lang, katapos lang po ng laban po ni ating pambansang kamao, no? Paano kaya nila dinidisiplina ang kanilang sarili para sila ay maging mag-champion o maging best or maging most valuable player. Now, ito na. Dalhin natin ito sa sinasabi ng Panginoon, no? Hindi lang ito sa physical, kundi ito po sa spiritual. Number 1, paano nga ba? Number 1, ang isang Kristiyano para maging MVP kay Lord, dapat meron siyang mission. Mission. At ang mission natin lahat ay yun doon sa Great Commission. Na sabi niya, hayuan mo ang lahat ng tao sa buong mundo, iligtas sila at gawing alagad, di ba? Upang maging follower of Christ. Alagad means disciple is follower of Christ. Tapos sabi niya, okay, matakot. Kasama niyo ako sa habang panahon. Okay? So, ano man ang dinadaanan natin sa buhay bilang Kristiyano na nagbabahagi ng salita ng Diyos para ligtas ang mga tao, which is the gospel, preaching the gospel, saying the gospel, sharing the good news of salvation, yung po pala dapat ay nasa ating lahat. Tanong dyan, ganito anong mission mo sa buhay na ito? So, imbis na ikaw ay laging mangonsumisyon, dapat tanggalin mo ang konsumisyon, ilagay mo ang mission ni Lord sa buhay mo. Amen. At tandaan nyo ho, no? Kung sa mundo mayroong mission impossible, kay Lord walang impossible. Kaya tayo lahat ay mayroong mission possible. Kaya. Bakit? Kinaya na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. So tatanggalin ang iyong takot, hiya, pangamba, pinipersecute ka, may mga death threats ka, tatanggalin ni Lord lahat yan para ikaw lang ay makagawa ng iyong mission sa buhay, sa iyong pagkakatawag ng Panginoon sa buhay mo. Sa church ng Jesus Christ Global Outreach ay meron po tayong mission, di ba? Ito po yung statement natin, to fulfill the vision of seeking and saving the lost, discipling them until they are established and training them for future leadership. So dapat lahat ng mga Kristiyano sa buong mundo, kasama ka dun, o ikaw man ay bago, may mission ka na. Okay? At alam mo yan, ang tawag yan, mission, urgency mission ng Lord yan kasi malapit na siyang dumating. Okay? Gusto niya ang lahat ng tao ay maligtas. Amen. Pangalawa, yung letter V is vision. Okay? Meron kang dapat vision. Nakikita mo in a spiritual realm, in a supernatural, okay, kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Sabi niya sa Habakkuk chapter 2, sabi niya, right division, isulat mo ang pangitain. So maganda kasi, sa Panginoon, pinapakita na sa iyo yung future through the vision. So kaya po, huwag kang magtataka, bakit ikaw ay mayroong pagnanais na maglingkod sa Diyos, pagnanais magpagamit sa Diyos, sa pamamagitan ng patutuo mo, pagkukwento mo, paano ka binago ng Panginoon, because na-visualize mo in your vision, na hindi ka habang buhay na mahiyain, matatakutin, okay? Kundi nabisyo mo, ikaw ay gagamitin na ng Panginoon. So, meron ka ng MB, mission and vision. At pangatlo po, purpose in life. Amen. Anyway, doon po sa vision, di ba? Balik ko lang po sa saglita kasi meron pang sinabi sa Proverbs 29 verse 18. Without the vision, people perish. O, di ba? So, kailangan buhay sa iyo. Ang mga mangyayari sa hinaharap na kung saan ipaganda mong sarili mo at ang mga tao ngayon, pamilya mo, mga anak mo, mga apo mo. Because yung pagdating ng Panginoon, sinabi ng Diyos yan, di ba? Ma-visualize natin ang kanyang pagbabalik na mahanda natin ating sarili. May mission tayo, ginagamit tayo ng Panginoon para sa kaligtasan ng marami for the glory of God. At yung letter P, para makumpleto na, yung pagiging MVP mo at pagiging MVP natin lahat kay Lord is the purpose in this life. No, para magkaroon ka ng meaningful sa buhay mo, magkaroon ng kabuluhan, magkaroon ng kulay, dapat pala meron pala tayong purpose sa buhay. Layunin sa buhay. Hindi lang yung pinanganak, mag-aaral, magmamastery, magaganda ng trabaho, mag-aasawa, magkakaanak, magkakaapo, tapos tatanda mamamatay lang. Ganun lang ba ang buhay? No, because ang tunay na buhay ay mayroong purpose. Anong purpose ni Lord? Bakit ka ngayon mag-aaral? Anong purpose ni Lord sa buhay mo? Bakit ka ngayon ikaw ay nasa trabaho?
Anong purpose ni Lord? Bakit ka nandyan sa ministry? Anong purpose ni Lord? Bakit marami nag-invite sa'yo? Lumapit ka sa Diyos, inimbitahan kita, okay? Dinadala ka sa gawain. Lahat po niyan may purpose. At alam naman natin, kapag ang isang tao ay may layunin sa buhay, hindi siya maliligaw. Alam niya at malalaman mo, okay, na ikaw ay tinawag at pinili ng Diyos. Yun ang purpose sa buhay mo. Kaya nga meron nga sinasabi pa rin sa Bible that all things work together for good. Makita mo lang yung purpose mo sa buhay. So hindi ka lang bula na mapanganak ka, mamamatay ka ng kung anong taon, 60, 70, 80, hindi masasayang yun kasi may purpose ka. Ikaw pala gagamitin ng Diyos, ikaw pala magbibless, ikaw pala magiging blessing, ikaw pala magsasalita ng kaligtasan sa mga tao at ang mga tao dadalhin mo sa Panginoon na pinakamahalaga pa naman sa lahat ng bagay dito sa lupa. So, ang purpose mo, hindi lang magpayaman, hindi lang magpasikat, kundi ikaw ay magamit ng Diyos sa kaligtasan ng maraming mga tao. Okay? Kaya nga, sinabi sa Psalms 57 verse 2, dito po ako magtatapos. I cry out to God Most High, to God who will fulfill His purpose for me. Di ba? Sabi niya, ako ay magpapasalamat sa Diyos, okay? Ako ay dudulog sa Diyos, ako iiyak sa Diyos, okay? Na magkasakatuparan ng layunin niya sa buhay ko. Kaya mga kapatid, bilang isang tunay na Kristiyano, MVP kay Lord, marinig mo yung well done, good and faithful servant pagpasok natin sa langit. Kasi MVP ka kay Lord. Meron kang mission, meron kang vision, meron kang purpose sa buhay na ito. Maraming po salamat. Nawa po, ito po ay yung na-absorb para kahit saan ka nakarating. Okay? O saan ka makarating. Amen. Alam mong gagamitin ka ng Diyos. You are the most valuable person in heaven because meron kang mission, meron kang vision, at meron kang purpose. Amen. Maraming po salamat. Tayo po yung manalangin saglit. Panginoon, maraming po salamat sa kapahayagang binigay mo sa amin. Nakita namin ang aming halaga, Lord. Our value, Lord God, in your kingdom here on earth. Kaya Lord, tulungan mo kami na ito po, Panginoon, ay ma-practice namin, madisiplina namin aming sarili, Panginoon, upang ito, Lord, ay magamit namin, Lord, para sa iyong kalawalatian at sa kaligtasan ng maraming tao. Panginoon, salamat po. Pinapanalangin po namin yung mga may sakit, pagaling mo po sila, Lord, para magamit mo sila. Nasa balik ng karamdaman, yung mga nanghihina, palakasin mo po, Panginoon. Yung mga nalulungkot, pasiglahin mo po, Panginoon. At kami, Panginoon Diyos, ay patuloy mo pong gamitin para po sa kaligtasan ng marami at para sa iyong kalawalatian. Maraming po salamat o Diyos, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng aming papuri, pagsamba at pagdadakila sa iyong pangalan lamang, Panginoong Yesus. Ito po ang aming dalangin, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming po salamat. Bukas po uli, araw-araw ng pagpapala.